Wow, Debbie! Ang porma mo ngayon ah! Saan ang punta mo? Mag-a-apply ng trabaho. Sana naman matanggap ka na. Ang tagal mo na kasing naghahanap ng trabaho. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin natatanggap. Hindi lang siguro para sa akin ang mga nauna kong in-applyan. Siguro nga. Bakit ang aga mo naman yata? Mabuti na yung maaga para may oras pa ako makapaghanda. Kapag nagkatrabaho ka na at sumahod, libre mo ko ah. Oo ba? Ang bait mo talaga. Sige na, sumakay ka na sa parating na tricycle. Good luck sa pag-apply mo. May mga taong hindi kontento sa kung anong meron sila. Lagi silang nakasilip sa buhay ng iba. Tahimik man sa umpisa pero unti-unting lumalabas ang inggit sa kilos at salita. At bago mo mamalayan, nasira ka na sa iba ng tinuturing mong kaibigan. Magandang araw, Miss Gwen. Tawagin niyo na lamang akong Debbie. 30 years old at tubong Pampanga. May 1 taon na po akong nakikinig sa inyong channel. May gusto po akong ibahaging kwento na sarili kong karanasan. May ilang taon na ang nakakalipas. Sana mapili niyo ang aking sulat. Hello, Deb! Hindi ka yata lumalabas sa bahay ninyo? Ang init kasi kaya nasa bahay lang ako. May binili lang ako sa tindahan kaya ako lumabas sandali. Mukhang hindi ka na naman natanggap sa inaplayan mong trabaho ah. Oo hindi pa yata ito ang tamang panahon para sa akin. Hindi kaya may balat ka sa puwet? Naku, wala May balat ako pero sa braso, no? Ganun na rin yun. Talaga palang malas ka. Hindi lang inaalat. Sige, papasok na ako sa bahay. Uy, baka napikon ka sa sinabi ko ha. Biro lang yun. Gusto lang kitang patawanin. Siguro nga, totoong sinabi mo. Malas ako sa paghahanap ng trabaho pero hindi ako pwedeng tumigil sa paghahanap. Alam ko naman yun, kaya nga nagtatanong na rin ako sa mga kakilala ko. Baka may alam silang trabaho na pwede sa'yo. Salamat ha. Susubukan ko rin maghanap ng trabaho sa online para hindi sayang ang pamasahe ko. Mabuti pa nga yun ang gawin mo. Sa inyo ba, walang bakante? Wala Pero sasabihan din kita kapag hiring kami. Sige, saka na lang tayo mag-usap. Marami pa akong gagawin sa bahay Minsan punta ako sa inyo para makapagkwentuhan naman tayo. Magsabi ka lang kung kailan para makapaghanda ako ng merienda natin. May 1 taon pa lang ako sa lugar na yon. At si Lucy ang una ko naging kaibigan. Ang bahay na tinutuluyan ko ngayon ay bahay ng ate ko na nagtatrabaho sa ibang bansa. Nabili niya yun sa pamilya ng pinsan naming si Kuya Christopher. Ulila na rin kami ng kapatid ko sa magulang. Siya na rin na nagpaaral sa akin hanggang makatapos ako. May sarili ng pamilya si Ate Maya sa ibang bansa at hindi ko alam kung kailan siya uuwi. Pinaubayan na lang muna niya sa akin ang bahay niya. Biro pa nga niya, baka sa akin na lang niya ipamana yon. Lagi pa rin siya nagpapadala sa akin at okay lang sa kanya na wala akong trabaho. Kaya lang kasi nahihiya na rin ako sa kanya at gusto ko na rin magkaroon ng trabaho. Hi Christopher! Kamusta na? Wala ka yatang mga customer ngayon. May oras talaga na walang dumarating na mga customer Nasa bahay kaya nila ang pinsan mo? Kanina nakita ko siyang lumabas. Pupunta daw siya sa palengke. Ang malas ng pinsan mo, no? Uy, bakit mo naman nasabi yan? Paano hanggang ngayon hindi pa rin natatanggap sa mga inaplayan niya? Hindi siguro para sa kanyang trabahong ina-applyan niya. Ganyan din ang sinabi niya sa akin Dati may trabaho naman siya. Kaya lang, biglang nagsara yung kumpanya. Sadyang malas nga lang talaga siya. Baka nga habang buhay na lang siyang caretaker ng bahay na tinutuluyan niya. Hindi naman niya kasi kailangang magmadaling magtrabaho. Suportado naman siya ng kapatid niya May kapatid pala siya? Oo, ate niya ay may-ari ng bahay na tinutuluyan niya na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ganun ba? Wala kasi siyang nababanggit sa akin na may kapatid siya. Kaya nga nagtataka ako.
dahil wala naman siyang trabaho. Pero regular siyang nakakapamalengke. Para sa akin, pinsan ko na ang pinakamaswerteng taong kilala ko. Biruin mo, hindi na niya kailangan magtrabaho. Oo nga, nagkamali ako ng pagkakakilala ko sa kanya. Eh wala ka bang trabaho ngayon? Bukas pa ang pasok ko. Kaya nga pumunta ako dito eh. Wala kasing magawa sa bahay. Puro na lang kasi daingan naririnig ko sa mga kasama ko. Ganun talaga, may obligasyon ka eh. Halos wala nang matira sa sahod ko. Bakit ka naman nagre-reklamo? Mga kapatid at magulang mo naman ang ginagastusan mo. Eh buti sana kung ibang tao. Hindi mo kasi alam kung gaano kahirap maging breadwinner. Ah, breadwinner ka pala sa inyo. Parang hindi naman yun ang sinasabi ng nanay mo ah. May trabaho naman silang pareho ng tatay mo. Sa totoo lang, kapag kausap kita, nakakaramdam talaga ako ng inis. Dahil ba nababara kita? Diyan ka na nga! Uy, pikong ka naman masyado. Hindi ah! Nakakainis ka lang kausap. Nakasakay ako nun sa tricycle nang makita ko naglalakad si Lucy. Mukhang galit siya dahil hindi maipinta ang mukha niya. Palagay ko galing siya sa talyer ni Kuya Christopher. Sa likod naman ng talyer ang bahay na tinitirhan ko. Pagbaba ko, nakita ko si Kuya Christopher na may kausap. Tinanguan lang niya ako bago ibinalik ang atensyon sa kausap niya. Dumiretso na muna ako sa bahay para maayos ang mga pinamili ko. Katatapos ko lang magligpit nang may kumatok. Ang pinsan ko na pagbuksan ko ng pinto. Sa inyo ba galing si Lucy? Oo, pero hindi naman siya nagtagal. Napikon yata sa akin eh. Kaya pala nakasimangot siya kanina nung makita ko. Hindi nga niya ako napansin na nakasakay ako sa tricycle eh. Tuwing magkausap kasi kami, wala na akong naririnig sa kanya kundi puro daing. Sana pinakinggan mo na lang siya. Baka gusto lang ng makakausap ng tao eh. Eh lahat naman tayo mayroong pinagdadaanan. Akala mo kasi siya lang ang may problema eh. Iba-iba kasi ang tao sa pagharap ng problema. Yung iba, tahimik lang at meron din namang sinasabi nila kung ano ang nararamdaman nila. Eh paulit-ulit naman kasi siya na sinasabi. Kaya yun, nabara ko na. Ikaw talaga, kuya. Alam mo namang babae yun. Hindi mo na lang pinagpasensyahan. Eh wala rin kasi ako sa mood kanina eh. Bakit naman? Dahil ba sa ilang araw nang walang customer ang talyen mo? Meron naman pailan-ilan na dumarating. Pero hindi yun ang dahilan ko kung bakit wala ako sa mood. Eh ano pala kung ganun? Gusto kasi ni Veron na sumunod na ako sa kanya. Eh di ba yun naman talaga ang plano ninyo? Oo nga, kaya lang inaalala ko si Lolo Javier. Yun nga lang. Nakakaawa ang lolo mo kung maiiwan siyang mag-isa. Matanda na siya para maiwan na mag-isa sa bahay. Ayokong mawala siya sa mundong ito na wala ako sa tabi niya. Ano naman ang sabi ni Lolo Javier? Hindi pa nga niya alam na nagkausap na kami ni Veron. Ayokong sabihin. Sigurado kasi nasasabihin niyang huwag ko siyang alalahanin at sundin ko ang girlfriend ko. Mahirap ng desisyon niyang gagawin mo. Kaya nga eh. Mula bata, malapit na kami ng kapatid ko kay Kuya Christopher kahit bihira lang kami magkita noon. Madalas nga kasi kina Lolo Javier siya namamalagi na tatay ng nanay Raquel niya. Ang mga tatay namin na magkapatid na pareho nang namayapa sa murang edad. Hanggang nung makatapos siya, mas pinili niyang manatili sa poder ng lolo niya. Naiwan naman kami ni Ate Maya sa dati naming tinitirhan. Tuwing may problema si Kuya Christopher, madalas akong sinasabihan niya. Hindi man ako makapagbigay ng payo kahit papano gumagaan ang pakiramdam niya. Dahil nasasabi niya ang nasa kalooban niya. Oh, nandyan ka na pala, Apo. Saan ka galing? Sa bahay po ng pinsan ko. Kumusta na nga pala si Debbie? Nakahanap na ba siya ng trabaho? Okay naman po siya. Wala pa rin po siyang nahahanap. Uy, ang hirap naman kasi maghanap ngayon eh. Maliban pa ron, napakababa pa ng sahod. Sinabi niyo pa, Lolo. Mabuti na lang maayos ang kita ng talyer natin. May iba nga pala ako, Apo.
Parang hindi ko na kayo nakikita nag-uusap ni Veron. Nag-uusap naman po kami. Kaya lang, madalang na dahil busy talaga siya. Wala ba siyang planong magbakasyon dito sa atin? 3 taon na rin mula nang umalis siya para magtrabaho sa Canada bilang nurse ha. Wala po siya nababanggit eh. Alam ko na namimiss mo na ang girlfriend mo. Sigurado na ganoon din siya. Opo. Kaya lang kailangan namin magsakripisyo para sa pangarap namin. At saka, umaasa pa rin sa kanya ang pamilya niya. Hindi ba niya sinasabi na ikaw na lamang ang sumunod sa kanya ron? Ay, napag-uusapan naman po. Kaya lang hindi naman ganun kadali. At saka, magastos kapag sumunod ako sa kanya. Sa bagay nga. Pero kung sakaling maisipan mong sumunod sa kanya, meron naman akong naitatabing pera. Gamitin mo muna. Hindi ko po pwedeng galawin yun. Sa inyo yun. At meron ngayong pinaglalaanan ng pera na yun. Sa'yo na rin naman yun mapupunta kapag namatay ako Ay, si Lolo talaga. Huwag niyo nga mabanggit-banggit yan. Ang lakas-lakas niyo pa Ni wala nga kayong iniindang sakit Kahit ba wala akong sakit, kung oras ko na talaga, walang makakapigil. Huwag na nga po natin pag-usapan yan. Hindi naman sa tinatakot kita, Apo. Pero kailangan mong maging handa kapag dumating ang araw na mawawala na ako. Lahat naman tayo doon pupunta Katatapos lang namin mag-video call ni Ate Maya. Nangangamusta siya at tinanong na rin kung natanggap ko na ang perang pinadala niya sa account ko. Kahit hindi siya nagtatanong, binanggit ko na rin na wala pa rin akong nahahanap na trabaho. Ngumiti lang siya at sinabing makakahanap din ako. Napakamaunawain talaga ng ate ko. Pero ayoko namang abusuhin yon. Ayoko lang merong magsasabi sa akin ng kung ano-ano tulad ng pagiging batugan. At nagpapakasarap lang ako habang naghihirap ang ate ko sa ibang bansa. Kahit hindi naman talaga siya hirap doon. Ganun kasi magsalita ang iba naming mga kamag-anak. Katatapos ko lang maghanap ng trabaho online. Lumabas lang ako para bumili sa tindahan na magkita kami ni Lucy. Mukhang tinamad ka na maghanap ng trabaho Hindi naman. Naghahanap pa rin naman ako online. Baka sakaling may mahanap ako ron. Baka naman dahilan mo lang yan. Bakit naman ako magdadahilan? Kahit naman kasi hindi ka magtrabaho, suportado ka naman ng kapatid mo. 'Di ba, totoo? Inaamin ko na nagpapadala nga siya. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi ko na kailangang magtrabaho. Wala lang talaga akong mahanap. Baka naman namimili ka rin ng papasukan mo kaya hirap kang makakuha. Dapat sa mababa ka muna mag-umpisa. Ganun naman ang ginagawa ko. Kung sakaling hindi pa rin ako makahanap ng trabaho, baka magnegosyo na lang ako. Sana all may pangnegosyo. Baka kasi sa pagnenegosyo ako nakalinya. Hindi mo naman problema ang pera, may kapatid kang nagtatrabaho sa ibang bansa. Kahit may kapatid ako doon, hindi ko pwedeng iasa sa kanya habang buhay ang mga pangangailangan ko. Sa bagay nga, tama ka rin. Tsaka may sarili naman siyang buhay. Ngayon ko lang napansin yung suot mong damit. May ganyan din kasi akong damit Binili ko to sa mall. Ang mahal nga original kasi. Yung sa akin naman padala ni Ate Maya. Ano nga palang bibilhin mo? Itlog lang naman. Nakita ko kasi na wala na pala akong stock. Kami sa bahay, isang tray nang binibili namin sa palengke para matagal maubos. Marami naman kasi kayo Ako naman mag-isa lang, kaya dito na lang ako sa tindahan bumibili. Tsaka hindi mo naman kailangan mag-stock ng marami. Baka masira lang. Siya nga pala, punta ako sa inyo mamayang hapon O sige, hihintayin na lang kita. Nang mabili ko ang kailangan ko, umuwi na rin ako. Pagdating, tumingin na rin ako ng pwede kong ipamerienda kay Lucy kapag dumating siya mamaya. Ito kasi ang unang beses na pupunta siya sa bahay. Madalas kasi sa labas lang kami nag-uusap dahil abala rin siya sa trabaho niya. Tuwing day off naman niya, nagkakataon na wala ako sa bahay. Bandang 3:00 nang dumating si Lucy sa bahay. Ngiti-ngiti pa siya nang mapagbuksan ko siya ng pinto. Feeling ko espesyal ako.
Nagluto ka pa kasi ng sopas eh. Minsan ka lang namang dumalaw kaya pinagluto na kita. Dinalhan ko na nga rin sina Kuya Christopher at Lolo Javier. Ang sarap mo palang magluto ng sopas, hindi tinipid ang sahog. Kumain ka lang dyan. Pwede mo rin uwian ng mga kapatid mo. Hindi naman pala ganun kalaki tong bahay ng ate mo. Ilan ang kwarto nito? 2 kwarto lang to. Kumpleto pala sa gamit kahit mag-isa ka lang. Gusto kasi ni Ate Maya na may mga gamit ng bahay niya. Kinumpleto pa niya, hindi naman siya umuwi dito. Gusto niya Uuwi pa ba siya? Di ba sabi mo may pamilya na siya doon? Oo, gusto nga niyang doon na lang din ako Ayoko namang tumira doon. Pwede siguro kung dalaw lang. Oo nga, dito ka na lang. Hindi naman daw maganda sa Japan eh. Sobrang lungkot daw doon at nakakatakot ang mga tao. Marami daw nagpapakamatay doon dahil sa depression. Saan mo naman nabalitaan yan? Naririnig ko lang. Puro nga magaganda ang sinasabi ni Ate Maya sa bansang yun Siyempre, yun ang sasabihin niya. Doon siya nakatira eh. Hindi ko pa naman naiisip na sumunod sa kanya. Kapag may trabaho ka na, mawiwili ka na rin. Siya nga pala, kailangan ni na Aling Lourdes ng helper. Baka gusto mo. Malapit lang, kayang-kaya lakarin mula dito. May inaplayan na kasi ako. Hinihintay ko na tawagan ako. Kung gusto mo talaga magkaroon ng trabaho, huwag ka nang mamili, no? Bakit naman sa dinami-dami mong pwedeng ialok? Helper pa talaga? O bakit? Marangal naman na trabaho yun ah. Oo nga, at hindi ko naman minamaliit ang trabaho ng helper. Pero kasi, hindi yun ang gusto kong trabaho. Ang maging helper sa maliit na kainan ni Aling Lourdes. Kasi nakikita ko na desperada ka nang maghanap ng trabaho. Kaya naisipan kong sabihin sa'yo. Hindi ko naman alam na hindi mo magugustuhan. Kung ikaw bang nasa kalagayan ko at alokin kita na maging helper, papayag ka ba? Depende. Kung kailangan ko na ng trabaho bakit hindi? Sayang naman ang pagpapaaral sa akin ng kapatid ko kung sa pagiging helper lang ako babagsak. Nakatapos ka pala. Akala ko kasi hindi Bago pa ako umuwi dito, tapos na ako ng pag-aaral. Uy, pahingi ng sopas ha. Sige lang. Halos lahat ng gamit dito sa bahay ninyo meron kami. Mas kilalang brand nga lang yung sa amin. Yung appliances nyo, saan mo binili? Sa TikTok lang ang mga yan. Marami pa kami na pag-usapan ni Lucy na kung ano-ano lang. Madalas puro sa kanya naging topic namin. Nawili kami sa pagkukwentuhan kaya hindi na namin namalayan ng oras. Malapit na palang dumilim. Oo nga baka hinahanap ka na sa inyo. Hayaan mo sila. Minsan na nga lang ako mangapit bahay Kapag wala kang ginagawa, punta ka lang dito. Mawiwili nga ako na pumunta dito. Salamat nga pala sa sopas ha. Wala yon. Ihahatid na kita hanggang sa labasan. Papasok kasi ang bahay ko sa pinakalikod pa ng talyer. Ihahatid ko sana siya hanggang sa kanila pero tumanggi na siya. Ayaw daw kasi niyang makita ng mga magulang na nakikipagkaibigan siya sa akin na labis kong ipinagtataka. Magtatanong sana ako pero mabilis na siya nagpaalam at naglakad palayo. Nang pabalik na ako sa amin, nadaanan ko naman si Lolo Javier na nasa labas ng bahay nila. Hinatid mo pala ang kaibigan mo. Hanggang dyan lang naman po sa labasan. Salamat nga pala sa sopas na ibinigay mo. Nakalibre kami ni Christopher ng merienda. Walang anuman po. Si Kuya Christopher nga pala. May binibili lang na gamit dito sa talyer niya. Baka pauwi na rin yun. Siya nga pala iha. Huwag ka masyado magtitiwala sa kaibigan mo. Bakit naman po? Kahit 1 taon na kayo magkakilala, hindi mo pa rin siya lubusan na kilala. Hindi ko po kayo maintindihan, Lolo Javier. Ayan na pala si Christopher Uy, pinsan, nandito ka pala. Hinatid ko kasi si Lucy sa labasan Dumaan na rin ako. Ganun ba? Aba, ginabi na yata siya ng uwi. Oo nga, kaaalis lang niya. Salamat nga pala sa sopas ha. Wala yun. Sige, uuwi na ako ha. Sige po, Lolo Javier. Kanina pa po ba kayo nag-uusap? May ilang minuto pa lang naman. Ang bait ng pinsan mo.
Sa sobrang bait, hindi marunong kumilatis ang totoong kaibigan. Ang tinutukoy niyo po ba si Lucy? Oo, wala nang iba. Nandito naman po ako para protektahan ang pinsang ko. Hindi ko naman siya pababayaan. Uy, alam ko namang hindi mo siya pababayaan eh. Pero iba kasi kapag tuso ang isang kaibigan. Kung pagbabawalan po kasi nating makipagkaibigan ng pinsang ko kay Lucy, magtataka naman yun. Hayaan na lang muna natin. Baka maaga rin matuklasan ni Dave ang tunay na kulay ng itinuturing niyang kaibigan. Mula nang manggaling si Lucy sa bahay, madalas na siyang dumalaw. May pagkakataon pa nga na doon na siya kumakain ng tanghalian o kaya hapunan. Ayos lang naman sa akin yun dahil mag-isa lang ako. Gusto ko rin naman na may nakakasalo sa pagkain. Itinuloy ko na lang din ang pag-a-apply online para hindi na ako lumalabas. Susubukan ko rin ang sinasabi ni Kuya Christopher na virtual assistant. Isa lang naman ang napapansin ko kay Lucy kapag magkasama kami. Kung ano ang meron ako, sunod na araw meron na rin siya. Gaya ng bag na padala ng kapatid ko. Nagulat ako isang araw meron na rin siyang ganong bag. Meron ka na rin pala niyang bag? Oo. Sumahod kasi ako nung 1 linggo kaya bumili ako nito. Hindi ko naaalala na meron ka nga pala na ganitong bag. Para tuloy tayong kambal niyan. Kung anong gamit ko, meron ka na rin. Wala naman sigurong masama kung halos parehas tayo ng mga gamit. Wala naman talaga. Day off ko nga pala bukas. Tambay ako sa inyo May lakad kasi ako bukas. Baka hapon na ako makauwi. Ganun ba? Saan ka naman pupunta? May dadalawin lang akong kamag-anak at may bibilin ako na gamit sa mall. Siguro nagpadala na naman ang ate mo, no? Naku, hindi. Yung ipon ko ang bahala kong ipambili. Pasalubong ko, ha? O sige, kung may sobra sa pera ko. Meron yan, no? Ikaw pa ba? Papasok ka na ba sa trabaho ngayon? Oo. Tagal nga ng tricycle Lagi na lang ganyan. Tatamad ang mga driver dito sa atin. Alanganing oras kasi ang pasok mo eh. Yun na nga Sana makabili na ako ng sasakyan. Pwede naman Kaya naman ang sahod mo. Kaya talaga, no? Yun nga lang, alam mo naman dito sa lugar natin, ang daming inggitera. Bakit mo naman sila iisipin? Sa bagay nga, wala nga pala akong pakialam sa kanila. O ayan, may parating na. Ayoko dyan sumakay, no? Bulok ng tricycle ni Manong. Ang importante naman, umaandar pa at maihahatid ka sa pupuntahan mo. Maghihintay na lang ako ng ibang tricycle. Ikaw ang bahala. Inaalala ko lang kasi na baka malate ka sa trabaho mo. Hindi yan, no? Kahit malate ako, malakas naman ako sa boss ko. Naging abala na ako ng mga sumunod na araw. Halos hindi na nga ako lumalabas ng bahay. May sinalihan kasi akong training kung paano maging virtual assistant. Habang naghihintay ako ng tawag mula sa mga kumpanyang inaplayan ko. Dahil hindi naman ako lumalabas ng bahay, wala akong kaalam-alam na ako na pala ang sentro ng usapan ng mga tsismosa sa amin sa pangunguna ni Aling Marisa, ang nanay ni Lucy. Isang araw pinuntahan ako ni Kuya Christopher. Siya naman ang may dalang ulam na sisig. Yun ang madalas niyang lutuin kaya alam kong masarap yun. Tamang-tama, wala akong maisip na lulutuing ulam ngayon. Kaya nga dinamihan ko ng binigay sa'yo para may ulam ka hanggang mamayang gabi. Napapansin ko, hindi ka na lumalabas ng bahay. Hindi na rin pumupunta si Lucy dito. Marami kasi akong ginagawa ngayon Di wala kang alam sa kumakalat na chismis dito sa atin. Anong chismis? Tungkol sa'yo. Anong tungkol sa akin? Isa ka raw dakilang inggitera. Ano? Bakit naman ako magiging dakilang inggitera? Kanino ako nainggit? Di sa kaibigan mong si Lucy. Teka nga lang kuya. Sigurado ka bang akong tinutukoy nila? Oo naman. Wala namang ibang Debbie dito na kaibigan ni Lucy, di ba? Bakit naman nila nasabi na naiinggit ako sa kaibigan ko? Lahat daw kasi na makita mo sa kanya, ginagaya mo. Gaya ng damit at bag. Sinasamantala mo rin daw na may trabaho siya para gumastos dito sa bahay mo. Hindi yan totoo, kuya. Siya nga itong ginagaya lahat ng meron ako.
At wala rin siyang inilalabas na pera dito sa bahay. Siya pa nga yung may utang sa akin eh. Madali kasi maniwala ang mga tao dahil wala kang trabaho. Sino kaya nagpapakalat ng ganong chismis? Si Lucy, sino pa ba sa akala mo? Nanay niya nagkukwento eh. Hindi yun magagawa sa akin ni Lucy. Magkaibigan kami. Kaibigan ang turing mo sa kanya, pero siya ba? Kaibigan ang turing sa'yo? Oo naman, at walang dahilan para siraan niya ako. Mali talaga ang tiwala mo sa kanya, no? Kailangang malinis ko ang pangalan ko. Ayoko na tuwing lalabas ako, pagtitinginan ako ng mga tao. Naiintindihan kita. Si Lucy ang kausapin mo. Sa tingin ko, hindi na rin yun harap sa'yo pagkatapos ng ginawa niya. Huwag muna natin siyang pagbintangan. Walang ibang magsasabi nun sa nanay niya kundi siya. Noon pa, may inggit na sa'yo ang kaibigan mo eh. Kaya kanya sinisiraan. Kahit kailan, hindi ka itinuring na kaibigan ng babaeng yun. Biglang nanumbalik sa akin ng alaala nung nandito sa bahay si Lucy. Akala ko naman totoo ang pinapakita niya pati yung saya na magkasama kami. Lahat pala yun pagkukunwari lang. Pagkatapos kong malaman ang lahat ng yun, pakiramdam ko na wala na ako ng gana sa lahat ng bagay. Parang gusto ko na lang magmukmuk. Pero naisip ko rin bigla kung papaapekto ko sa mga sinabi nila ako rin ang talo. Hindi ko kailangan patunayan sa kanila kung ano ang aking pagkatao. Ang mahalaga alam ko at ng Diyos na wala akong inaapakang tao. Minsan paglabas ko walang customer ang talyer. Sinamahan na ako ni Kuya Christopher na pumunta sa tindahan. Saktong nandun si Aling Marisa at ilang kababaihan na ang tanging ginagawa pag-usapan ng buhay ng iba. Ayan na ang inggitera. Ano sinabi niyo? Malinaw naman ang sinabi ko ah. Gusto mo ulitin ko? Nandyan na ang inggitera mong pinsan. Hindi po inggitera si Debbie. Baka ang anak niyong si Lucy ang inggitera. Ano? Ang anak ko na may magandang trabaho ang inggitera? Hoy, dahan-dahan ka iho sa mga sinasabi mo. Aling Marisa, sino po bang may sabi sa inyo na inggitera ako? Mismong si Lucy ba? Bakit? Totoo naman hindi ba? Lahat ng makita mo sa kanya, ginagaya mo. Aba, mahiya ka naman iha. Nagkakamali po kayo. Siya ang gumagaya sa lahat ng makita niya sa akin. Huwag kang ang ilusyonada. Branded ang mga gamit ng anak ko. Ikaw, dahil pinipilit mong gayahin si Lucy, kahit peke, binibili mo. Aling Marisa, Tsaka tigilan mo na nga ang pananamantala mo sa anak ko. Kung kinakaibigan mo lang siya dahil mapera, tigil-tigilan mo na. teka, sinasabi niyo bang pineperahan ko si Lucy, ha? O bakit, hindi ba? Hindi po yan totoo. Kaya niyo hinusgahan agad si Debbie dahil wala siyang trabaho. Para sabihin ko sa inyo, hindi niya kailangan magtrabaho para mabuhay. Suportado siya ng kapatid niyang nasa ibang bansa. Itanong niyo pa kay Aling Juana na may-ari nitong tindahan na tinatambayan niyo. Alam niya lahat. Pakisabi rin po kay Lucy, ibalik na ang perang hiniram niya. Hindi na namin hinintay pang makasagot si Aling Marisa. Tumalikod na kami at naglakad palayo ni Kuya Christopher. Sa talyer na lang kami tumambay habang wala pang tao. Sana naman iwasan mo na ang babaeng yun. Wala siyang maidudulot na maganda sa'yo. Hindi pa rin ako makapaniwalang magagawa sa akin ni Lucy yon pagkatapos ng mga ginawa kong magandang pakikitungo sa kanya. May mga ganun talagang tao. Hayaan mo na lang na karma maningil sa kanila. Gusto ko pa rin naman na marinig ang panig niya. Bakit pa? Gusto ko lang naman, pero wala na akong balak makipaglapit sa kanya. Kapag lumapit na lang siya sa'yo, tsaka mo kausapin. Wala na nga akong trabaho, kinainggitan pa niya ako. At ipinagkalat pa talaga. Dahil nakita niya na kahit wala kang gawin, nakukuha mo pa rin ang gusto mo dahil sa ate mo. May bagay siyang gusto na nakikita niya sa'yo. Siguro,
Magiging maingat na ako sa pagpili ng kakaibiganin ko. Nang makausap namin si Aling Marisa at nilinaw ang mga kumakalat na chismis tungkol sa akin kahit paano gumaan ang pakiramdam ko. Sigurado naman kasing malalaman niya rin ang totoo. Hindi na rin naman mahalaga sa akin kung bayaran pa ako ni Lucy. Hindi na rin ako umaasa na magpapaliwanag siya sa akin. Minsan abala ako sa ginagawa ko, biglang may kumatok sa pinto. Pagbukas ko, si Lucy ang nasa labas. Alanganin ang ngiti niya sa akin. Hindi ko na siya pinapasok sa loob. Sa labas na lang kami nag-uusap. Ang init naman dito sa labas. Hindi ba pwedeng sa loob ng bahay niyo tayo mag-usap? Medyo mahaba-haba rin kasi ang sasabihin ko eh. Pasensya na, makalat kasi ang loob ng bahay, kaya dito na lang tayo mag-usap. Ah, ganun ba? May ginagawa ka pala. Ano ba ang sadya mo? Tungkol sa ginawa ni nanay, ako na ang humihingi ng dispensa sa'yo. Ikaw ba nagsabi nun sa kanya? Hindi, ang ibig kong sabihin, mali lang siya ng pagkakaintindi. Si nanay kasi, medyo may pagka-slow minsan. Kaya nga minsan ayoko siyang kausap eh. Alam mo bang naapektuhan ako sa mga chismis na kumakalat? Grabe ka naman, para yun lang. Bakit hindi mo na lang kasi sabihin na ikaw ang naiinggit sa akin? Binaliktad mo pa. Wala namang dahilan para mainggit ako sa'yo, no? Sigurado ka? Debbie, nandito ako para makipag-ayos sa'yo, hindi para makipag-away. Ayoko rin namang makipag-away kahit kanino, pero hindi ako papayag na masira ang pangalan ko. Hayaan mo, babawi ako sa'yo sa mga ginawa ni nanay. Yun palang utang ko, sa sahod ko na babayaran ha. Naubos na kasi ang pera ko ngayon. Ikaw ang may sabi na babayaran mo ako, kaya aasahan ko. Kailangan ko na rin kasi. Hindi ka na ba pinapadalhan ng kapatid mo? Pinapadalhan? Galing kasi sa ipon ko ang pinautang ko sa'yo. Ayoko lang kasi na hindi maibalik agad. Huwag kang mag-alala, ibabalik ko agad yun. Yun lang ba ang sadya mo? Gusto ko sanang tumambay sa inyo, kaya lang sabi mo nga, makalat ang loob, kaya sa ibang araw na lang. Sige, papasok na ako sa loob. Marami pa talaga akong gagawin eh. Hindi ko na nakita ang pagtalim ng tingin sa akin ni Lucy nang pumasok ako sa loob ng bahay. Itinuloy ko na lang ang ginagawa ko sa harap ng computer. Hindi naman totoo na makalat ang loob ng bahay. Ayoko na lang talaga siyang papasukin. Baka hindi ko na siya tanggapin o papuntahin pa. Bahala na siya kung anong isipin niya. Siya naman ang dahilan kung bakit nagkalamat ang pagkakaibigan namin. Galing ka ba kay Debbie? Oo, nagkaayos na kaming dalawa. Nakapagpaliwanag na ako na nagkamali lang ng intindi si nanay. Alam mo Lucy, mabait yung pinsan ko eh. Totoo siyang kaibigan at walang halong kaplastikan. Alam ko naman yun eh, kaya nga kami nagkasundo. Pagsabihan mo nanay mo, oras na makarinig pa ako ng hindi magandang sinasabi niya sa pinsan ko. Ako makakaharap niya. Grabe ka naman kung papatulan mong nanay ko. Matanda yun sa'yo, hoy. Tsaka humingi na ako ng pasensya kay Debbie. Ano pa bang gusto mo? Ang gusto ko, layuan mo na ang pinsan ko. Magkaibigan kami ni Debbie, kaya malabo yung sinasabi mo. Alam ko naman na hindi ka totoong kaibigan sa kanya eh. Sino ka para sabihin yan? Nababasa mo ba ang nasa isip at puso ko, ha? Hindi ko nababasa kung ano yung nasa isip at puso mo. Pero kilala ko ang mga katulad mo. Kalalaki mong tao, masyado kang mapanghusga. Kala mo naman napaka-perpekto mo. Hindi nga ako perpektong tao. Pero kahit kailan, wala akong siniraan na ibang tao, lalo na kaibigan ko. Yun ba ang tingin mong ginawa ko, ha? Ano pa ba? Nagpaliwanag na nga ako kay Debbie, nagkaayos na kami. Hindi ba pwedeng maging masaya ka na lang, ha? Mabuti naman kung nagkaayos na kayo. Sana, wag na mauulit yun. Sabihin mo nga, may galit ka ba sa akin? Napapansin ko kasi na parang mainit lagi ang dugo mo sa akin eh. Hindi ako galit sa'yo. Ayoko lang kasi na niloloko ang pinsan ko. Wala na siya mga magulang. At nasa malayo ang kapatid niya. Walang ibang poprotekta sa kanya, kundi ako.
Ah, yun pala. Parang ikaw ang tumatayong kuya niya. Ganun na nga. Maniwala ka sana sa akin. Parang nakababatang kapatid na ang turing ko kay Debbie. Nangako ako sa kanya na babawi ako dahil sa ginawang pagkakalat ng nanay ko ng tsismis. Dahil hindi na nga ako ganong lumalabas, si Kuya Christopher na lang ang laging pumupunta sa bahay. Siya lang din kasi ang nakakaalam na may trabaho na ako. Maliit pa lang ang sahod ko. Pero masaya ako dahil may trabaho na ako kahit nasa bahay lang. Kahit tumatawa si Kuya Christopher, ramdam ko na may mabigat siyang dinadala. Kaya kinulit ko siya na magtapat na at baka makatulong ako sa kanya. Wala na kami ni Veron. Ha? Kailan pa? Nung isang araw lang. Anong rason ng paghihiwalay ninyo? Sabi kasi ng pinsan niya na barkada ko. Matagal na raw ako niloloko ni Veron. Meron siyang ibang lalaki sa Canada. Nakumpirma mo bang totoo? Nung una, nagkakaila pa siya. Pero umamin din naman. Ang rason niya, natukso lang daw siya dahil magkalayo kami. Alam kong masakit, kuya. Pero baka naging daan na rin yon para hindi ka sumunod sa kanya sa Canada. Baka hindi ka talaga para doon. Siguro nga. Ang iniisip ko na lang, mabuti na rin na nagkahiwalay na kami. Hindi ko rin kasi kayang iwan si Lolo Javier dito eh. Makakalimutan mo rin si Ate Veron at makakahanap ka rin ng babaeng para sa'yo. Oo nga. Siya nga pala. Malapit na ang piyesta rito. Nabanggit nga pala ng kapitan natin na pwede daw magtayo ng stall malapit sa plaza. Pwede daw tindahan ng mga damit o pagkain. Kung sino daw ang interesado, lumapit lang sa barangay para makakuha ng permit. Gusto ko sana yan. Kaya lang may trabaho naman ako. Hindi ko maaasikaso. Kaya ako sinabi sa'yo, para partner tayo. Gusto nga rin tumulong ni Lolo Javier eh. Siya daw ang magbabantay. O sige, payag na ako. Dapat pag-isipan na natin ang pwedeng itinda. Hindi daw kasi pwedeng magkakapareho ng tinda para daw maraming pagpilian ng mga tao. Pareho naman tayong marunong magluto. Lalo ka na. Bakit hindi na lang sisig mo ang ibenta natin? Oo nga, pwede rin naman. Naalala ko. Paano naman ang talyer mo? May tauhan naman ako na maaasahan ko sa talyer eh. At saka pahapon naman na mag-uumpisa ang pagbubukas ng mga tindahan sa plaza. Di ayos na. Magiging abala ka na. Hindi mo na masyadong maiisip ang nangyari sa inyo ni Ate Veron. Yun talaga ang gusto ko, ang maging abala. Nang sumunod na araw, mas lalo kami naging abala ni Kuya Christopher. Siya na ang kumuha ng permit at kumuha ng tao na gagawa sa magiging pwesto namin. Dahil isa kami sa mga maagang nakakuha ng permit, magandang pwesto ang napili namin. Hindi ko alam na gusto rin pala ni Lucy na magtinda sa plaza. Nalaman ko lang nang puntahan niya ako sa bahay. Sa labas pa rin kami nag-usap. Busy ka yata. Hindi naman. Nagpapahinga lang ako. May kailangan ka ba? Nabalitaan mo na siguro yung tungkol sa plaza, no? Yayayain sana kita na magsosyo tayo. Ano naman sana ang plano mong itinda? Plano ko yung tinapay na may hotdog. At kung may iba kang naiisip. Hindi ba pwede na ikaw na lang mag-isa? Kaya mo naman yan eh. Kaya ko naman sana, yun lang. Wala kasi akong puhunan eh. Ibig mong sabihin, ako ang mamumuhunan at ikaw ang mamamahala? Ganun na nga. Pasensya ka na, Lucy. Meron na kasi akong partner. May nakuha na rin kasi kaming pwesto. Sino naman ang kasama mo? Si Kuya Christopher. Hati kami sa lahat ng gastusin. Hindi ba ako pwedeng makisama na lang sa inyo? Kung tatlo tayo, mas masaya. Kasama rin kasi namin si Lolo Javier. Ang bagal naman kumilos ang matandang yun. Magiging sagabal lang siya. Huwag mong sabihin yan. Alam ko malaking tulong sa amin si Lolo Javier. Ay, paano ako? Gusto ko rin sana. Humanap ka na lang ng iba. Marami ka namang makukuha na kakilala mo eh. Siguro hanggang ngayon may galit ka pa rin sa akin dahil sa ginawa ni nanay. Kinalimutan ko na yon. Sana ikaw din. Siguro, mas okay kung kayong magpapamilya na lang ang magsama-sama para banding nyo na rin. Tutulong naman talaga sila sa akin pero wala kasi akong pampuhunan.
Hindi naman pwede na isa lang ang mamumuhunan. Dapat hati kayo sa gastusin. Gaya namin ni Kuya Christopher. Ay, hindi ko na lang itutuloy ang plano ko. Subukan mo muna maghanap ng partner. Hindi mo ba naiintindihan ang sinabi ko? Wala nga akong perang ilalabas. Sino sa tingin mong makukuha ko, ha? Hindi mo kailangang magalit sa akin. Hindi mo kasi ako naiintindihan eh. Naiintindihan naman kita. Akala ko pa naman kaibigan kita. Walang kinalaman ng pagkakaibigan natin sa desisyon ko. Si Kuya Christopher ang unang nag-alok sa akin. Alangang tanggihan ko siya. Pasensya na. Sige, aalis na ako. Nakakaramdam naman ako ng konting awa kay Lucy. Kita ko sa mukha niya ang pagkabigo. Para bang katapusan na ang lahat sa kanya. Kung sakali mang nauna siyang magsabi, baka tanggihan ko rin siya. Kahit napatawad ko na siya, hindi pa rin maalis sa isip ko ang ginawa nilang mag-ina. Ilang araw bago mag-umpisa ang pagtitinda namin sa plaza, pumunta muna ako kina Kuya Christopher. Abala siya sa talyer niya. Kaya kami ni Lolo Javier ang nag-uusap ng mga oras na yon, habang pinapanood ang ginagawa ng pinsan ko at ng iba pa. Buti hindi ka niyaya ni Lucy. Galing nga po sa bahay nung nakaraan. Sabi nga niya magsosyo kami. May puhunan naman ba siya? Wala nga po eh. Gusto niyang ako maglabas ng pera at siyang bahalang mamahala. Bigla ko tuloy naalala ang mga sinabi ng nanay niya. Bakit parang lumalabas ikaw ang piniperahan nila ngayon? Samantalang sinasabi nila na wala kang trabaho. Hindi nga po yun mawala sa isip ko eh. Pero pinatawad ko naman na sila. Normal lang na maghinanakit ka sa kanya dahil tinuring mo siyang kaibigan. Tama lamang na dumistansya ka sa kanya pagkatapos ang ginawa niya sa'yo. Nakakamiss nga din yung mga pagkakataon na magkasama kami. Pero tama lang na lumayo na muna ako sa kanya. Pagtutuunan ko muna ng pansin ang sarili ko at ang mga gagawin pa. Maiba nga pala ako, Iha. Siguro alam mo nang wala na ang apo ko at si Veron. Nabanggit nga po sa akin ni Kuya Christopher. Alam ko na matagal na siyang pinapasunod ng girlfriend niya sa Canada. Pero dahil sa akin kaya hindi siya makapagdesisyon. Hindi ko lamang maiwasan na makaramdam ng lungkot dahil sa nangyari sa kanila. Hindi naman po ninyo kasalanan naghiwalay sila. Meron pong ibang lalaki si Ate Veron. Kung sumunod na lang sana si Christopher sa kanya, hindi mangyayari na ibaling ni Veron ang atensyon niya sa ibang lalaki. Isipin na lang po natin na hindi sila talaga para sa isa't isa. Siguro nga ibang babaeng nakalaan sa apo ko. Sana lang makahanap na kagad siya ng kapalit ni Veron. Gwapo at masipag po si Kuya Christopher. Sigurado na maraming magkakagusto sa kanya. Naging abala na kami nung magbukas na lahat ng tindahan sa may plaza. Sa unang gabi, marami na agad mga tao. Galing pa sa ibang mga barangay. Hindi naman kami nabigo dahil naubos ang paninda namin. Sa akin nakatoka ang pamamalengke sa umaga bago naman ako mag-umpisa sa trabaho ko online. Si Lolo Javier naman na naglilinis ng mga kalat at nagbabantay ng kaha. Si Kuya Javier naman na nagluluto ng sisig. Ang pwesto talaga namin ang dinadayo ng mga tao. Tuwing gabi rin, laging may palabas sa plaza. Meron na rin peryahan sa di kalayuan. Matulin na lumipas ang mga araw. Hanggang sumapit ang mismong araw ng piyesta. Mas dumagsa ang mga tao at pagkatapos nga din nun, unti-unti na rin nabawasan ang mga pumupunta sa bawat pwesto. Nung huling araw, namigay kami ng sisig sa mga katabi namin para matikman din nila. Ang ilan sa kanila nagbigay din sa amin ng mga tinda nilang pagkain. Ay, kahit puyat at nakakapagod, ang saya ng karanasan natin ng pagtitinda ng sisig. Sa isang taon, sali uli tayo. Oo ba? Yun din nga ang sasabihin ko. Kahit si Lolo Javier masaya Para nga siyang hindi napapagod. Oo nga eh. Sigurado na sasama ulit si Lolo Javier sa atin. Sigurado yun. Ay, siya nga pala. Natuloy ba magtinda si Lucy? Hindi ko alam eh.
Hindi ko naman napansin kung nandun siya. Bakit mo naman naitanong? Wala naman. Bigla ko lang siya naalala eh. Balik na ulit tayo sa dati. Ako sa trabaho ko, ikaw naman sa talyer. Oo nga. Balik na rin sa paggawa ng halamang gamot si Lolo Javier. Nanggagamot pala si Lolo Javier? Dati, pero ngayon gumagawa na lang siya ng mga herbal. Ngayon ko lang nalaman. Kaya pala no, may nakikita akong langis sa bahay ninyo. Pinamimigay niya lang naman naman ngayon sa mga kakilala niya. Bakit hindi na siya nanggagamot? Wala na rin kasing pumupunta sa bahay para magpagamot. Wala na nga yatang nakakaalala kay Lolo Javier na dati siyang magaling na albularyo. Mas gusto na kasi ng mga tao na sa doktor magpatingin. Hindi naman lahat ng sakit kayang gamutin ng doktor. Nakaranas nga dati si Lolo Javier. May dinalang pasyente na matagal na raw nasa ospital pero hindi gumagaling. Nagbaka sakali lang yung ama na mapapagaling yun ni Lolo. Iniisip din kasi nung ama na baka daw kinukulam ang anak. Kinulam nga ang pasyente? Oo, dahil daw sa matinding inggit. Alam mo kung sino nagpakulam? Mismong pinsan niya. Grabe naman yun. Paano niya naaatim na ipakulam ang pinsan? Nakakabulag talaga ang inggit sa kapwa. Walang kinikilala. Sa loob ng mahigit 1 taon ko dito, wala naman ako nababalitang may nakulam. Baka wala lang mang kukulam sa panahon ngayon. Meron pa naman, pero iilan na lang sila. Dati nababasa ko lang yan o kaya naririnig sa mga matatanda. Yun pala totoo ang kulam. Tanda mo, hindi lang tayo ang nilalang sa mundong ito. Yung mga imposible nating naiisip, totoo pala sila. Huwag kang manakot dyan. Mag-isa pa naman ako sa bahay. Hindi ko alam na matatakutin ka pala. Basta huwag ka na magkwento ng ganyan. Oo, hindi na. Nung gabi, kausap ko si Ate Maya. Plano nilang magbakasyon dito na mag-anak. Tuwang-tuwa naman ako sa binalita niya kahit matagal pa yon. Miss na miss ko na ang kapatid ko. Kahit madalas kami mag-usap, iba pa rin yung magkaharap kami at nayayakap ko siya. Kaya kapag wala akong trabaho, nag-aayos ako ng bahay at tinatapon ng mga hindi na kailangan. Malinis kasi sa bahay ang ate kong yon at ayaw na ayaw sa kalat. Habang inilalabas ko nga ang mga basura, dumating naman si Lucy. Mukhang busy ka na naman ah. Oo. Tinapon ko na mga hindi kailangan. Day off ko ngayon kaya ako nagpunta. Pasensya ka na. Ang dami ko kasing gagawin eh. Pagkatapos ba ng paglilinis, may gagawin ka pa? Oo eh. Ay, magtapat ka nga. Iniiwasan mo ba ako? Ayaw mo na ba akong papasukin sa bahay mo? Hindi naman sa ganun. Marami lang talaga akong ginagawa. Tsaka may trabaho na rin kasi ako. Os, paano ka magkakatrabaho? Hindi nga kita nakikita na lumabas. Online ang trabaho ko. May 1 oras na nga lang bago mag-umpisa ang trabaho ko eh. Talaga? Kapag siniswerte ka nga naman. Tiyagaan lang talaga sa paghahanap. Tipid ka na nga sa pamasahe araw-araw. Siguro malaki pa ang sahod mo. Hindi naman, sapat lang naman. Ayaw mo pang aminin. Hindi naman kita uutangan eh. Yung utang mo nga pala, kailan mo babayaran? Sinisingil mo pa yun? Malaki na nga ang kinita niyo sa pagtitinda ng sisig at may maganda kang trabaho. Ibalato mo na lang sa akin yun. Utang kasi yon at hindi bigay. Ikaw mismo nagsabing babayaran mo. Oo nga, pero sana man lang magkusa ka ng sabihin na bigay mo na lang yun sa akin. Bakit ko naman gagawin yon? Magkaibigan tayo, Debbie. Hindi pa ba sapat yun? Kaibigan nga ba talaga ang turing mo sa akin? O gatasan? Hindi lang kaibigan ang turing ko sa'yo, kundi parang kapatid na rin. Sa tingin ko, Lucy, hindi na tayo magiging magkaibigan dahil may lamat na ang samahan natin. Dahil ba sa nangyari dati? Oo, pinatawad na kita. Pero hindi sapat yon para makalimutan ko ang ginawa mo. Baka dahilan mo na lang yan, dahil nagmamalaki ka na. Hindi ko ugali yan kahit noon pa. Hindi ko kailangang ipagyabang ko anong meron ako. Mula nang dumating ka dito, mayabang na ang tingin sa'yo ng marami. Kaya kita mo, walang nakikipagkaibigan sa'yo maliban sa akin.
Ako lang ang nagtsatsaga sa'yo. Parang utang na loob ko pa na nakipagkaibigan ka sa akin ah. Hindi ko naman sinabi na makipaglapit ka sa akin, di ba? Kung hindi kita kinaibigan, kawawa ka sana eh. E di para ka sanang may sariling mundo. Nakakalimutan mo na yata ang pinsan kong si Kuya Christopher. Kaya huwag kang magsalita na akala mo hindi ko kayang mabuhay na wala ka. Huwag mo din kalilimutan na mas marami akong pabor na ibinigay sa'yo. Kitang-kita ko ang pagkalukot ng mukha ni Lucy. Nang sa tingin ko nasabi ko na ang dapat kong sabihin, pumasok na ako sa loob ng bahay. Pakiramdam ko tuyong-tuyo ang lalamunan ko. Nauhaw ako sa pakikipagtalo sa kanya. Uminom na lang ako ng tubig at saka naghanda sa trabahong gagawin. Ano na naman ang ginawa mo sa bahay ng pinsan ko? Gusto ko lang sanang makipagkwentuhan sa pinsan mo, pero iniiwasan na niya ako. Respetuhin mo na lang siguro kung anong gusto ni Debbie. Nagmamalaki na ang pinsan mo, porke may trabaho na siya. Noon pa, alam mo naghahanap na siya ng trabaho. Siguro ang laki ng sahod niya, mas malaki pa sa akin kaya siya umiiwas. Ayaw na nga niya akong papasukin sa bahay niya na para bang meron siyang itinatago. Sa ginawa mo, sa tingin mo tatanggapin ka pa niya sa bahay niya. Hindi ka rin marunong mahiya no? Tapos na yon, nagkaayos na kami. Hindi ganun kadaling kalimutan ang ginawa mo. Oo na, kasalanan ko na. O ano, masaya ka na? Hindi mo kailangang magskandalo. Kala ko pa naman totoo siyang kaibigan. Alam mong tinuring ka niyang kaibigan. Ikaw lang ang hindi nagpahalaga sa kanya. Alam mo kung bakit? Nabubulagang ka ng inggit. Lalo na ngayon, pakiramdam mo, mahihigitan ka na niya. Hindi ako naiinggit sa kanya, no? Magsumikap ka na lang sa buhay. Tigilan mo na rin ang paninira mo sa kanya. Akala mo yata, hindi ko alam ang ginagawa mo. Pasalamat ka, hindi ko na pinararating kay Debbie. Ano? Hindi ko siya sinisiraan. Ay sige, tanggi mo. Hindi mo ba alam na pwedeng bumalik sa iyo mga ginagawa mo? Wala nga ako sabing ginagawang masama sa pinsan mo. Sige, hintayin na lang natin na karma maningil sa iyo. Maraming chat sa akin si Lucy na masasama at malalaswang salita. Nung una hindi ko pinapansin ang mga message niya. Iniisip ko kasi na masama lang ang loob niya sa akin dahil sa pag-iwas ko sa kanya. Nang hindi pa rin siya tumitigil, blinak ko na siya. Pinakita ko kay Kuya Christopher ang mga chat niya sa akin. Kahit ito hindi nagustuhan ng mga nabasa. Napapailing pa nga ang pinsan ko. Pwede natin tong gamiting ebidensya laban sa kanya kung irereklamo natin siya. Sa tingin ko, abala lang yan. Tsaka, titigilan na niya siguro ako. Para kasi siyang nasisiraan na ng bait eh. Masama lang siguro ang loob niya sa pag-iwas ko. Siguro nga. Idagdag pang nawalan siya ng trabaho. Nawalan siya ng trabaho? Kailan pa? Nung isang araw, binanggit lang sa akin ng mekaniko ko. Kawawa naman. Uy, paano siya magiging kawawa? Siya lang kasi ang inaasahan ng pamilya niya. Tapos nawalan pa siya ng trabaho. Maniwala ka naman sa mga sinasabi niya. Kulang pa nga kinikita niya sa mga luho niya eh. Parang kilalang kilala mo siya. Pinsan niya kasi yung mekaniko ko at magkapit-bahay lang sila. Siya nagkukwento sa akin ng tungkol kay Lucy. Noon pang araw, gusto ka na niyang balaan. Nag-aalangan lang daw siya at baka siya pang lumabas na masama. Iba daw ang ugali ng pinsan niyang yun. Ay, tama lang pala kung gano'n na. Iwasan ko siya. Sisiguruhin ko na hindi ka na niya mapupuntahan. Dadaan naman siya sa harapan ng talyer ko kapag pupunta siya sa bahay niyo. Salamat, kuya. Mabuti na lang nandyan ka. Naiisip ko nga minsan bumalik na lang sa dati naming tinitirhan ni Ate Maya. Yun ang wag mong gagawin. Mas lalong walang titingin sa'yo doon. Naisip ko lang naman yun. Hindi pa naman buo ang desisyon ko. Alam mo ba ang isa sa dahilan ni Maya kung bakit niya binili ang bahay na yan sa amin? Kapakanan mo ang iniisip niya. Alam niya kasi na mapapabuti ka kung nasa malapit ka lang sa amin nakatira. Talaga? Akala ko kaya niya binili tong bahay para investment na rin. Tuwing nagkakausap kami ng ate mo, laging ikaw ang iniisip niya.
Ang bait talaga ni ate kahit noon pa. Kaya pinagbuti ko ang pag-aaral para hindi sayang ang sakripisyo niya eh. Masaya nga ate mo eh. Dahil kahit wala siya sa tabi mo, hindi ka naging pasaway. Hindi ko alam na lagi pala kayong nag-uusap ng kapatid ko. Oo, sasabihan ko rin siya ng problema namin ni Veron. O paano? Uwi na nga muna ako. Hindi na kita aabalahin sa ginagawa mo. Gusto ko lang talagang ipakita sa'yo ang chat. Para hindi ko na maisip ang mga ginawa ni Lucy, mas inabala ko pa ang sarili ko. Kapag wala akong trabaho kaya walang magawa sa bahay, namamasyal akong mag-isa. Minsan nakikipagkita ako sa mga kaklase ko dati. Lagi akong tumatanggi noon na makipagkita sa kanila dahil natataon na pupunta sa bahay si Lucy. Ngayon lagi ko na sila napagbibigyan ay kinatutuwa naman nilang tatlo. Sa dami ng mga nangyayari, hindi ko na namamalaya na ganun kabilis ang pagdaan ng mga araw. Hindi na rin naman ako nagulat nang makita ko si Lucy nang minsan nag-aabang ako ng tricycle palabas. Ngayon lang ulit tayo nagkita ah. Kala ko nga wala ka na dito sa atin eh. Saan naman ako pupunta? Nandito ang bahay ko. Hindi ka kasi naglalabas ng bahay ninyo. Siguro natakot ka o nahiya na. Marami akong ginagawa, alam mo yan. Balak sana kitang puntahan sa inyo kaya lang pinagbawalan ako ng pinsan mo. Siguro kung ano-ano ang sinumbong mo, no? Oo, ipinakita ko nga rin yung mga chat mo. Ano? Ginawa mo yon? Bakit namumutla ka yata? Ikaw yata ang napahiya eh. Pinsan mo pala yung mekaniko ni Kuya Christopher. Huwag mong sabihin pati sa kanya sinabi mo. Baka lang naikwento ng pinsan ko sa kanya ang mga ginagawa mo. Meron bang sinabi ang pinsan ko sa inyo? Bakit hindi mo tanungin si Kuya Christopher? Ikaw ang tinatanong ko eh. Wala na akong panahon na sagutin ang mga tanong mo sa akin. Nagbago ka na talaga. Sana wag mong pagsisihan ang ginawa mo sa akin. Tinuring pa naman kitang kaibigan. Higit pa nga doon eh. Ako rin naman pero anong ginawa mo? Siniraan mo ko. Sinabi mo pa sa nanay mo na naiinggit ako sa'yo samantalang hindi naman totoo. Sinadya mo yon para ipagkalat niya sa lugar natin dahil alam mong numero 1 siyang tsismosa. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkalamat ang samahan natin. Tapos ikaw pa ang galit at masama ang loob. Ang sabihin mo, naging mayabang ka na. Sino bang ipinagmamalaki mo? Kapatid mong nasa abroad? Dapat lang naman na ipagmalaki ko siya dahil naging mabuti siyang kapatid sa akin. Kung isa yon sa kinaiinggitan mo sa akin, pasensya ka. Magkakaiba lang tayo ng kapalaran. Maging masaya ka kasi kung anong meron ka. Huwag mong hanapin sa akin ang bagay na gusto mong meron ka rin. Yan ba ang tingin mo sa akin? Naiinggit sa'yo? Ayokong ipamukha sa'yo pero sumusobra ka na. Yung mga chat mo palang para kang hindi naturuan ng magandang asal ng mga magulang mo Samantalang kasama mo naman sila palagi. Kami nga ng kapatid ko maagang naulila. Pero kahit kailan, hindi kami gumawa ng masama sa kapwa na kagaya mo. Ang kapal mo! Subukan mo lumapit sa akin. Sinasabi ko sa'yo, may kilalagyan ka. Marami ang tetestigo laban sa'yo. Hindi pa tayo tapos. Matapang ka lang dahil may mga tao sa paligid. Wala na ako sa mood para umalis pa. Pero naisip ko magmumukmuk lang ako sa bahay. Ilang sandali pa may tumigil ng sasakyan sa tapat ko. Lingid sa akin mas lalong tumindi ang galit at inggit na nararamdaman ni Lucy. Wala akong kamalay-malay na may masama na siyang balak sa akin. Anong ginagawa mo rito, ha? May hihingin sana akong pabor sa inyo. Hindi ako nagbibigay ng pabor hanggat walang kapalit. Alam ko naman po yun. Dala ko ang kapalit ng pabor na hihingin ko sa inyo. Eto po. Sigurado na matutuwa ang mga alaga ko sa dala mo. Gusto ko pong pahirapan ninyong isang tao na malaki ang atraso sa akin. Anong ginawa niya sa'yo? Hindi ko pwedeng idetalye. Basta gusto ko siyang mahirapan at magdusa. Kilala kita. Kagaya ka rin ng iyong ina. Mainggitin sa kapwa. Sana lang wag mong pagsisihan ang gagawin mong to sa taong yon. Hindi ako magsisisi. Gawin niyo na lang.
Pasalamat ka at may dala ka. Alam mong hindi ako sumusunod sa utos. Tandaan mo lang sana, oras na makontra ang gagawin ko sa taong ito, babalik sa'yo ang sumpa. Katatapos lang namin mag-video call ni Ate Maya. Kung ano-ano lang naman na napag-usapan namin. Nagkukwento siya sa buhay nila doon at ganun din naman ako sa nangyayari sa akin. Ang hindi ko lang ikinuwento ang tungkol kay Lucy. Ayoko na kasing mag-alala pa sa akin ng ate ko. Marami na siyang inaalala para dagdagan ko pa. Pagtingin ko sa oras sa cellphone ko, nagulat pa ako nang mapansin na mag-aalas 12 na pala ng tanghali. At wala pa akong sinaing. Papunta na sana ako sa kusina nang makita kong may itim na usok na lumusot sa ilalim ng pinto. Ano kaya yun? Mukhang gutom na ako. Kung ano-ano kasi ang nakikita ko. Hindi pa rin mawala sa isip ko ang nakita kong itim na usok. Noon lang kasi ako nakakita ng ganon. At noon lang naman may nangyaring kakaiba sa bahay na yon. Kinuha ko na lang ang insenso na binili ko online. Umaasa ako na kung ano man na nakita ko may tataboy nito. Nung gabi habang natutulog, bigla na lang ako nagising sa boses na bumubulong malapit sa tenga ko. Paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan ko. Pamilyar din sa akin ang boses. Parang si nanay. Nagmulat ako ng mga mata. Tumambad sa akin ang madilim na paligid. Nagpapatay talaga ako ng ilaw bago matulog. Nang akma akong babangon, hindi ko maigalaw ang katawan ko. Nahihirapan akong huminga na parang may mabigat na nakadagan sa dibdib ko. Pinilit ko pa rin gumalaw pero habang pinipilit ko parang may nakagapos sa akin na lalong humihigpit. Nang mapagtanto ko ang nangyayari sa akin, nagdasal ako sa isip ng paulit-ulit. Hanggang maramdaman ko nang bumabalik sa normal ang pakiramdam ko. Kinabukasan, ikinuwento ko kay Kuya Christopher ang nangyari sa akin. Sleep paralysis ang nangyari sa'yo. Madalas ba mangyari sa'yo yan? Kagabi lang nangyari sa akin yun. Marami ka bang kinain kagabi? Baka dahil dun. Tinapay lang ang kinakain ko sa gabi eh. Salamat naman at walang masamang nangyari sa'yo. Mabisa talaga ang dasal. Oo nga. Mukhang kulang ka sa tulog. Magpahinga ka na muna dito sa bahay. Hindi ako inaantok eh. May sasabihin pa ako sa'yo, kuya. Ano yun? May nakita kasi akong itim na usok sa bahay kahapon. Hindi ako sigurado kung totoo ba yun o namamalikmata lang ako. Ay, wala pa naman si Lolo Javier para matanong natin sa kanya. Nasaan siya? Kahapon pa siya umalis eh. Dinalaw niya yung pinsan niya na nakaratay sa higaan. Sabi kasi ng mga anak, ilang araw na daw hindi makatulog dahil sa bisitang umaaligid sa bahay nila. Anong ibig mong sabihin? May paraduno na paiikot-ikot sa bahay ng pinsan ni Lolo Javier. Sila ang uri ng aswang na nag-aabang sa isang bahay na may nakatirang tao na may sakit. Totoo pala talaga ang aswang. Totoo mga nilalang ng dilim. Naghihintay lang sila ng pagkakataon. At yung nakita mo na itim na usok, totoo yun. At hindi ka lang namamalikmata. Ano kaya ang pakay ng itim na usok na yun? Pagdating pa ni Lolo Javier, saka natin malalaman. Ang mabuti pa, dumito ka na lang muna sa bahay. Ayos lang naman ako sa araw. Tsaka busy ako sa trabaho eh. Pwede kayang sa gabi na lang? O sige, kapag may nangyari, tumawag ka kaagad sa akin. O kaya, sumigaw ka. Maririnig ka naman ng mga kapitbahay mo eh. Nang may dumating na mga customer si Kuya, umuwi na rin ako sa bahay. Pagdating, nagsindi ako ng kandila sa harapan ng altar at nag-alay ng dasal. Tatalikod na sana ako nang biglang namatay ang sindi ng kandila. Nang muli ko yung sindihan, namatay ulit. Kung sino ka man na nandito sa loob ng bahay ng ate ko, hindi ka magtatagumpay sa binabalak mo. Napaatras ako nang bigla na lang lumitaw ang itim na usok sa harapan ko. Napasigaw ako habang nangangatog sa takot habang lumalapit ito sa akin.
Kahit nanginginig ang buong katawan, pinilit kong makarating sa may pinto hanggang makalabas at makarating sa talyer. Kuya Christopher! Oh, ano nangyari sa'yo? Yung itim na usok nagpakita na naman. Dito ka lang. Titignan ko. Noon ko lang napansin ang mga tingin sa akin ng mga taong nandun. Natuon ang pansin ko sa pinsan ni Lucy. Parang may gustong sabihin ng mga titig niya. Makalipas ang ilang sandali, bumalik na rin si Kuya Christopher. Dala niya ang cellphone ko at susi ng bahay. Pinapasok niya muna ako sa loob ng bahay nila at saka binigyan ng tubig. Salamat, kuya. Huwag ka munang uuwi sa inyo. Ano kaya yun? Bakit niya ako ginugulo? Hindi ko masasagot ang mga tanong mo. Tingin ko, si Lolo Javier lang ang makakapagbigay na sagot sa atin. Ayokong isipin ng mga tao na para na ako nababaliw. Huwag mo silang intindihin. Hindi naman nila alam ang pinagdadaanan mo eh. Baka kailangan na natin magpatawag ng pari para mabendisyon na ng buong bahay. Hintayin na lang muna natin si Lolo Javier. Sige. Mabilis na kumalat sa lugar namin na nangyayaring kababalaghan sa akin. May iba na nakikisimpatya. Meron din naman na hindi naniniwala. Meron pang ang sabi-sabi na baka daw naloloka na ako dahil lagi lang ako mag-isa sa bahay namin. Baka raw dahil wala akong makausap kung ano-ano na ang nakikita. Dahil nga sa pangyayaring yun, sa bahay muna ako ni na Kuya Christopher tumitigil. Habang hinihintay naming umuwi si Lolo Javier. Isang hapon naggaling ako sa tindahan ni Aling Juana, nakasalubong ko si Lucy. Iiwas sana ako nang humarang naman siya sa daraanan ko. Ano yung nabalitaan ko tungkol sa'yo? Wala lang yon. Bakit sabi nila nababaliw ka na daw? Kung wala kang masabing maganda, tumahimik ka na lang. Tinatanong ka lang, hindi mo kailangang magalit. Oh, saan ka pupunta? Kinakausap pa kita. Hindi ka ba talaga titigil, ha? Intensyon mo talagang sirain ang araw ko, no? Kaya ka na pagkakamalang baliw eh. Hindi ka naman inaano dyan, nagwawala ka na. Ikaw ang gumagawa ng eksena dito. Sige na nga, umuwi ka na't magpagaling. Nakita ko pa si Aling Marisa at ilang kasamahan nito. Alam kong ako na naman ang pinag-uusapan nila. Nitong mga nakaraang gabi wala akong masyadong tulog. Kaya siguro ang bilis uminit ng ulo ko. Oh, ano nangyari? Bakit nakasimangot ka dyan? Nakasalubong ko kasi si Lucy. May sinabi ba siya sa'yo? Gusto lang niya sirain ang araw ko. Huwag mo na lang siyang pansinin. Kapag pinakita mo kasing apektado ka sa nangyayari, lalo ka lang niyang iinisin. Ganun daw ang babaeng yun, sabi ng pinsa niya. Totoo naman kasi naaapektuhan na ako eh. Hindi na ako makatulog sa gabi. Laging nasa isip ko, anumang sandali, lalabas ang itim na usok na yun. May sinabi si Jeric sa akin. Kunento ko kasi ang nangyayari sa'yo. Sana mali siya ng hinala. Jeric, Siya yung mekaniko ko na pinsan ni Lucy. ano ang hinala ninyo? May taong gusto kang masiraan ng bait. Hindi ko maintindihan. Pwede bang pakipaliwanag? Baka may isang taong gumagamit ng karunungang itim para masiraan ka ng bait. Isang uri ba ng kulam ang tinutukoy mo, kuya? Oo, kaya pakiusap ko sa'yo. Huwag kang papatalo sa mga nakikita at naririnig mo. Sinong pwedeng gumawa nito sa akin? Malalaman din natin kung sino siya kapag dumating na si Lolo Javier. Kahit si Kuya Christopher napupuyat na rin sa pagbabantay sa akin. Malimit sa gabi sumisigaw ako habang natutulog. Sa araw lang ako nakakapagpahinga ng maayos. Habang nagpapahinga ako, dumating naman si Lolo Javier na naabutan akong tulog na tulog sa sala. Ayoko kasi sa kwarto dahil pakiramdam ko may mga matang nakatingin lagi sa akin. Sa mga ganong pagkakataon, parang gusto ko nilang maniwala sa sinasabi ng ibang tao na nababaliw na ako. Salamat naman po, dumating na kayo. Bakit nandito si Debbie?
May nanggugulo po sa kanya sa bahay nila. 1 linggo na po siyang nandito. Anong ibig mong sabihin, iho? Nagsimula yun nung merong nakikita si Debbie na itim na usok. Ngayon po, kung ano-ano na nakikita niya at naririnig niya. Hindi na rin siya natutulog sa gabi at ayaw na rin niyang kumain. Halika, puntahan natin ang bahay ngayon. Pinuntahan na maglolo ang bahay. Pagpasok pa lang nila, napakunot noon na si Lolo Javier. Lahat ng sulok ng bahay tiningnan niya. May ilang minuto rin sila nagtagal bago lumabas. Ano po ang masasabi niyo, Lo? May gumagamit ka ng itim na mahika. Mamayang gabi, magpauso ka sa loob at labas ng bahay na ito. Wala naman pong may galit kay Debbie kundi si Lucy lang. Huwag ka muna magbintang, iho. Yun din po kasi ang hinala ni Jeric eh. Binanggit po niya na may tiyahin silang gumagamit ng karunungang itim. Pero matagal na raw siyang walang balita ron. Bumalik na tayo sa bahay. Gising na ako nang bumalik sina Lolo Javier at Kuya Christopher. Nagulat pa ako nang makita ang matanda na nasa likod ng pinsan ko. Tumayo ako pero bigla rin akong nabuwal dahil sa hilo. Mabuti na lang naging maaga pang pinsan ko. Maupo ka na lang muna. Kumusta na ang pakiramdam mo? Ganun pa rin. Kailan pa dumating si Lolo Javier? Kanina lang. Nanggaling kami sa bahay niyo. Tama nga tayo ng hinala. May kumukulam sa'yo. Nandito na ako, iha. Gagamutin na kita. Salamat po, Lolo Javier. Dumating po kayo. Pasensya na kayo kung natagalan ako sa pag-uwi. Hindi ko rin kasi maiwan ang pinsan ko eh. Kumusta na po ang pinsan ninyo? Maayos na ang lagay niya. Pabalik pa rin ako sa kanila. Kaya lamang ako umuwi kasi pakiramdam ko may humihila sa pako pabalik dito. Siguro dahil nasa panganib ang buhay mo. Kahit nasa malayo si Lolo, nararamdaman niya na kailangan natin siya rito. Ganon kalakas ang kapangyarihan niya. Kaya humanda ang taong nasa likod nito. Biglang nawala ang takot ko. Kukunin ko na yung mga gamit ko sa panggagamot. Gagaling ka na rin. Dahil sa nangyayari sa akin, nawalan ako ng trabaho. Makakahanap ka pa rin ng bagong trabaho. Huwag mong panghinayangan yon. Mas mahalaga ang kalusugan mo. Oo nga. Oh, ayun na si Lolo. Maiwan ko muna kayo ha. Doon lang ako sa metalyer. Kaaalis lang na nag-iisa nilang customer ng araw na yon. Kasalukuyang nag-uusap nun sina Kuya Christopher at ang mekaniko niyan si Jeric nang biglang dumating naman si Lucy. Wala yata kayong customer ngayon Kaalis lang. Ganun ba? Balita ko nga pala nasa inyo si Debbie. Kamusta na nga pala siya? Tinitignan na siya ni Lolo Javier. Bakit naman si Lolo Javier pa dapat dinadala niyo siya sa ospital? Hindi doktor ang magpapagaling sa pinsan ko dahil hindi naman pangkaraniwan ang sakit niya. Ano ba ang sakit niya? Hindi ba sakit sa pag-iisip? Yon ang gustong mangyari ng taong nagpakulam sa kanya pero hindi siya magtatagumpay. Kulam? Uso pa pala yun? Oo naman. Oras na malaman ko kung sino ang gumagawa nun sa pinsan ko. Humanda siya sa akin. Paano mo malalaman kung sino hindi naman kayo nagpapatawag ng albularyo? Duda nga ako kung makakahanap pa kayo. Hindi mo ba naiintindihan ang sinabi ko kanina? Tinitingnan na siya ni Lolo Javier. Marunong bang manggamot ang lolo mo? Hindi lang siya marunong. Magaling siyang albularyo. Kaya malalaman na namin kung sino kumukulam sa pinsan ko. Ganun ba? Oh, bakit parang natitigilan ka? Nagulat lang ako na marunong palang manggamot ang lolo mo. Sige, aalis na pala ako. Sandali lang, Lucy. Ikaw lang ang may matinding galit sa pinsan ko. Huwag mong sabihin na ako ang pinagbibintangan mo. Wala naman kasi siyang nakaaway maliban sa'yo. Malay naman natin, meron palang may lihim na galit sa kanya. Kaya nga ako nandito dahil nag-aalala ako sa kanya. Tapos ako pang paghihinalaan mo na nagpapakulam sa kanya? Hindi mo kailangan magalit kung hindi ikaw. Kahit sino magagalit sa sinasabi mo Diyan na nga kayo. Kahit kailan hindi na ako pupunta dito. Pinauwi na lang ng pinsan ko na maaga si Jeric. Sa kanya sinunod ang utos ni Lolo Javier na magpausok sa buong bahay namin ng ate ko.
Pagbalik niya, kulang na lang matumba siya sa nakita niya. Ako naman ng mga oras na yon nangihina at kinakapos ng paghinga. Debbie, ano nangyari sa'yo? Huwag mo muna siyang kausapin. Mabilis maubos ang lakas niya. Pero Lo, ano po ba nangyari sa kanya? Bakit mas mukha pa siyang matanda sa inyo? Pinatanda siya ng mangkukulam. Nasa 100 taon ng edad ni Debbie ngayon. Ano po? Babalik ba siya sa dati, Lo? Oo. Kapag natalo ko ang mangkukulam na gumawa nito sa kanya. Ano nga po pala itong mga insektong to sa sahig? Galing yan sa loob ng katawan ni Debbie. Nang makalabas sila sa katawan niya, tsaka naman siya tumanda. Nakakaawa naman ng pinsan ko. Hindi niya dapat nararanasan ng ganitong pagdurusa. Huwag ka mag-alala. Alam ko naman kung sinong gumawa nito sa kanya eh. Hindi ko siya bibigyan ng pagkakataon para humingi ng tawad. Walang kapatawaran ang ginawa nila sa pinsan ko. Kahit humingi pa sila ng tawad, ibalik niyo pa rin sa kanilang ginawa nilang sumpa. Ako na ang bahala. Mas matinding gagawin ko sa kanila. Gagaling ka na, pinsan. Huwag ka nang umiyak pa. Pag-iyak na lang ang magagawa ko. Wala namang lumalabas na boses sa akin. Pinagmasdan ko ang kulubot kong braso. Pati pag-angat nito kailangan ng alalayan. Hindi naman umalis si Kuya Christopher sa tabi ko. Hindi ako pwedeng magkamali, luha ang nakita ko sa mga mata niya. Si Lolo Javier naman patuloy sa ginagawang pag-usal nito ng dasal sa wikan Latin. Kahit wala akong ginagawa, nakakaramdam na ako ng matinding pagod at antok. Hindi rin makakaligtas ang pamangkin mo. Dahil siyang may kagustuhan na pahirapan si Debbie, hindi ako magkakaroon ng awa sa inyo. Yun ang huling narinig kong sinabi ni Lolo Javier. Pagkatapos pinikit ko na ang mga mata ko. Narinig ko pang tinatawag ni Kuya Christopher ang pangalan ko pero wala na akong lakas para muling dumilat. Bumabalik na po sa dati si Debbie. Hayaan na lang muna natin siyang magpahinga. Ayos lang po ba kayo? Napagod lamang ako. Hindi madaling talunin si Sita. Siya po ba'y mangkukulam? Oo. Tiyahin siya ni Lucy. Hindi na ulit manggagambala si Sita. Sinisiguro ko yan. Maiwan ko na muna kayo. May kailangan lang akong harapin. Pupuntahan mo ba si Lucy? Opo. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya. Hindi na nagawang pigilan pa ni Lolo Javier ang pinsan ko na umalis. Saktong nasa labas ng bahay si Lucy ng mga oras na yon. Nang makita niya ang pinsan ko, akmang papasok siya sa bahay nila nang hilahin siya sa braso ni Kuya. Saan ka pupunta? Ha? Bitiwan mo ang braso ko! Aray naman! Talagang masasaktan ka sa ginawa mo kay Debbie. Hindi ko talaga alam yung sinasabi mo. Bitiwan mo na sabi ako kung hindi sisigaw ako. Sige, sumigaw ka para malaman nila kung anong ginawa mo kay Debbie. Bakit hindi ka ngayon makasagot? Nakikiusap naman ako. Bitiwan mo na ako. Sabihin mo muna ang dahilan mo kung bakit mo pinakulam ang pinsan ko kay Chasita mo. Hindi ko nga alam kung ano sinasabi mo. Wala akong alam. Sinungaling! Sa ginawa mo, babalik sa'yo ang sumpa. Hindi totoo yan. Hintayin mo lang na tumalab sa'yo. Magbabayad din pati ang matandang mangkukulam na yon. Anong ginawa niyo kay Tia Sita? Eh di umamin ka rin. Kung ako sa'yo, puntahan mo ang tiyahin mo. Baka kailangan niya ng tulong mo. Hindi ako pwedeng pumunta sa kanya. Christopher, nakikiusap ako sa'yo. Atin-atin na lang to. Huwag mo naman ipagsabiyo. Wala namang masamang nangyari kay Debbie. Dahil kay Lolo Javier. Salamat sa kanya dahil magaling siyang albularyo. Naisalba niya ang buhay ni Debbie. Pupuntahan ko si Debbie para personal na humingi ng tawad. Huwag mo nang tangkaing lumapit pa sa kanya. Hindi mo na uli siya masasaktan dahil kung hindi, tutuluyan ka na ni Lolo Javier. Kung hindi ako pinatawad ni Debbie, anong mangyayari sa akin? Hintayin mo na lang.
Sa nakikita kong paghihirap ni Debbie, hindi ko alam kung kakayanin mo yun. 1 linggo pagkatapos na nangyari sa akin, tsaka lang ako lumabas ulit. Magaan na rin ang pakiramdam ko sa bahay ng ate ko. Labis ang pasasalamat ko kay Lolo Javier at sa Panginoon sa ibinigay na ikalawang buhay sa akin. Dahil wala na ulit akong trabaho, madalas akong tumambay sa talyer ni Kuya Christopher. Gaya ng araw na yon. Binanggit ni Jeric, hindi na raw nakakalabas ng bahay ang pinsan niyang si Lucy. Ang tiyahin naman daw nila, natagpo ang malapit sa tinitiran nito na wala ng buhay at mukhang tinamaan daw ng kidlat. Sabi nga ni Aling Juana, kung saan-saan na daw naghahanap si Aling Marisa ng albularyo pero wala daw makapagpagaling sa anak. Mas matindi pa ang bumalik sa kanila dahil sa kasamaan na ginawa nila sa'yo. Baka si Lolo Javier lang ang makakapagpagaling kay Lucy. Hindi niya maaasahan si Lolo, tsaka hindi pa natin alam kung kailan babalik si Lolo Javier. Naaawa man ako sa kanya, siya naman ang may kagagawan sa nangyari sa kanya. Magsisi man siya, hindi na rin magiging normal ang buhay niya gaya ng dati. Huwag na nga natin siyang pag-usapan. Malapit na nga palang umuwi si Ate Maya kasama ng buong pamilya niya. Excited na rin ako eh. Ang tagal na rin nating hindi nakakasama ang ate mo. Dahil walang makapagpagaling kay Lucy, nanatili na lang siyang nasa higaan. Araw-araw niya nakikita at naririnig na nagtatalo ang mga magulang niya. Nagsisisihan sa nangyari sa kanya. May pagkakataon na hindi na napigilan ni Aling Marisa na magreklamo sa pag-aasikaso sa anak. Patawarin niyo ako dahil sa kagustuhan kong makuha kung ano nakikita ko kay Debbie. Nabulag ako masyado sa inggit. Nakagawa ko ng malaking kasalanan sa kanya. Hirap na ako. Kunin niyo na lang ang buhay ko. Huwag niyo nang idamay ang pamilya ko. Isa karamang nararanasan ko. May mga kasalanan talaga na hindi basta nabubura. May mga karma na pati pamilya damay. Kaya dapat bago magpailalim sa masamang plano, isipin muna ang mga mahal sa buhay. Nagawa ko na rin patawarin si Lucy. Pero hindi ko nahawak ang paggaling niya. Sa kasalukuyan may maayos na akong trabaho at dun pa rin ako sa bahay ng ate ko nakatira. Si Kuya Christopher naman may bago ng nobya at nagpaplano na magpakasal sa 1 taon. Iba talaga ang buhay na meron kapayapaan sa puso't isipan. Maraming salamat Miss Gwen sa pagbasa ng aking sulat para sa araw na ito. Sana nakapaghatid ng aral at inspirasyon ng kwentong ibinahagi ko sa inyo. Wakas,